Hello guys! Dahil bakante na tayo, dahil wala na tayong unbox. Meron akong time na magpugot talaga. Gusto kong humabol sa malamig na panahon. While malamig pa, magpupugot ako. Matagal ko nang gustong magpugot nito sa mga to. Pero yun nga, wala pang time kasi ang dami kong unboxing na ginawa, 'di ba? Ito yung variegated super balm cuttings na kinuha ko sa kanila. Sobrang laki na, napakita ko na rin ito the last video ko. Tapos, ito ipugot ko na nga siya. Kasi gusto kong lumabas yung kanyang variegation. Alam ko naman na variegated to kasi galing lang naman to sa iisang puno sila. Gusto kong lumabas at para lumabas, yun, pugot-pugot. Ay, dapat pala dito ako sa taas nag-ano-ano. Tinaasan ko pa. Taasan ko nga. Lumaki talaga ang dahon nito, guys. Tumaba siya. Iyan. Pag taglamig, nagugustuhan ng mga super balm yun. Mostly ng mga succulents. Merong mga varieties na lumalaki sila kapag mainit. Pero mostly, lumalaki sila kapag malamig. Wala, may bulok. Basa ang soil nito. Basa pala. Hayaan nyo na. Try natin kung kakayanin ba nila kahit nabasa yung soil. Yan. Two heads na. Ang bilis nito, lumaki. Yan. Tatlo lang siguro. Itong isa maliit pa kasi. Bakit nga ba siya hindi masyadong lumalaki? Yan. Maliit kasi yung isa. Huwag na nating isama itong isa, guys. Tapos alisan na lang natin ng dahon dito sa top. Yan, para lumabas dyan yung pops. Yan. Bala ko sana siyang iripat. Kaso, nag-decide ako na huwag na siyang iripat muna. Pugutan ko na lang muna siya bago ako mag-ripat kapag malaki na naman yung mga pops na ibibigay niya. So, yun. Ayan. Balik ko lang sa kanya lagayan. Okay lang yan siya dyan kasi hindi naman mainit yan area na yan. Kung kaya kong itanim sila agad ngayon, itatanim ko. Yung mga napugot ko. Hindi pala naka-record. So, pinugot ko na yung isang super balm ko na, ayan, variegated. Lumiit ito kasi yung kanyang stem, ayan, mayroong, yan, oh. Parang mayroong bulok, ganun. So, pinugot ko na, ayan siya. Lumiit yung dahon kung napapansin nyo. Siguro dahil din sa stem na na-damage. Baka na, guys, nabugbog, yun. Dapat iwasan din natin yun sa mga succulents natin na yung mga stem nila. Kasi dadapuan ng mga bacteria or ewan ko kung dumadapo doon. Tapos, gaya niyan, nagkakasaugat. Buti na nga lang hindi yan nagtuloy sa pagkabulok. So, yun, ibalik ko lang din ito sa area niya. Nandito na tayo sa, ayan, ang ganda. Wala pang 1 month, guys, nung pinakita ko sa inyo itong heads niya na para bang lumiit siya tapos bumalik ulit sa, ganyan, oh, kita naman, diba? Malaki na ulit dito. Parang merong nasira dito siya. Parang meron siyang dinamdam. Tapos naka-recover at nagbigay ulit ng ito. Ganitong dahon na malalaki. At iba din yung niya, farina. Dito may mga damage. Ganyan. Parang may fungus. Tapos dito ay makinis na. So madumi nga lang dahil nga nag-spray ako ng fungicide. At since compact siya, ayan. So try ko siyang, ayokong magpugot dito sa baba kasi diyan, nanghinayang ako. Baka kasi ayaw na namang magbigay ng babies yung bottom part. Kasi ganun yung nangyayari kadalasan dito eh. Hindi na nagbibigay ng pops tapos nabubulok na lang or natutuyot. Meron ako ditong nylon, guys. Ayan. Tapos itinali ko siya sa stick, sa barbecue stick para yung pressure hindi doon sa kamay ko kasi masakit siya kapag nasa kamay mo yung pressure. Na-try ko na ito nung nakaraan. Tapos nag-work naman siya. Hanggang doon lang tayo banda sa may pinagliitan ba. Doon sa banda na
may sira siya. Wala kasi akong dental floss. Dental floss pala yung ginagamit ng iba. Wala ako nun. Kaya ito na lang. Yan! Kita niyo yan! Diba? Ang galing. So, okay lang siya. Ang galing. Ang linis, oh. Bakit may black? Ay, ano lang to. Na-dry na dahon. Diba? Wow, ang ganda. So, tanggalan natin dito sa taas para dyan lumabas yung mga babies. Ayan. Madali lang alagaan itong si Bianca. Oo, si Bianca to, guys. Madali lang siyang alagaan. Dito sa lowland. Ayan, alisin na rin natin ito. Nagda-dry. Ayan. So, sana mag-succeed. Sana lumabas yung mga pups dyan sa taas. Tumatabingi na talaga siya, oh. Ang bigat na kasi ng head niya. Yun. At mas bibigat pa to kasi magkakaroon ng babies. Ayan. Tapos ito naman yung head. Cute! Ang cute-cute. Diba? Ito yung nasira na siya, oh, banda. So, meron na tayong dahon. Yung mga na-propa ko nito na dahon, nasira yun, guys, since nilipat ko. Sayang nga yung lalaki na nun. Pero kung yung technique na tinuro ko, or na-share ko sa inyo noong the previous video ko, ay nagamit ko doon sa Bianca ko, na leaf propa, di sanay, marami na akong Bianca ngayon. So, dahil sa hindi ko pa siya na-discover, kaya yun, nasira yung mga leaf propa ko na malalaki na sana. Yan, ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Ang ganda ng kulay niya dito sa taas. Oh. Okay. Yan. Ayan, medyo may sira siya talaga. Yung soil kasi nito kasabay doon sa mga soil mix na pinalitan ko. Kaya I know na hindi din talaga maganda yung soil nito. Pero matagal na itong sa Angel's Finger sa akin, guys. Medyo nagkakaroon na siya ng kulay ngayon. Dahil kahit na parang 2 days lang ata na medyo sumikat yung araw, pero hindi talaga yung mainit na mainit. Mga 2 hours lang na exposure niya sa araw. Ganon. Pero nagkakaroon pa rin siya ng changes sa kanyang dahon. So, like dun sa mga nakaraan ko na mga hiningal ako, my God. Mga nakaraan ko na mga pagriripat na pinalitan ko nga sila ng soil. Ganon din ito. Ayan. Ganon din siya na merong mga dahon na ganyan. Tuyot na parang parang may molds. Hindi yung normal na natutuyot. Ganyan siya natuyot. Parang may mga balahibo-balahibo na black. So, tingin ko sakit siya. At tingin ko nasa soil yung sakit niya. Ganon. So, linisan ko lang. Tapos, i-behead ko. Tapos, hayaan ko na muna itong bottom part sa dati na soil. Basta ma-save ko lang itong top part. Kasi kung hindi ko siya i-save, hindi ko siya ipugot ngayon, maaaring mamalam siya, guys. Lumiit na siya. Ang taba nito dati, guys. Sobrang taba at sobrang dami yung dahon from bottom to top. Meron talaga siyang dahon. Pero ngayon, ganyan na. Black na siya. Gusto ko siyang ipatong lang ng ganyan. Pero, sige. Ipatong ko lang dyan muna ng ganyan yan. Tuyo naman din kasi yung soil. At mga siguro after 1 week, meron na yung roots. Saka ko na sila ilipat sa kanilang individual na pot. Ayan. Dahil medyo mainit doon na area, hindi ko ito babalik doon. Dito muna siya sa shaded. Isunod na natin itong si Golden Glow na variegated. Sobrang happy ako, guys, na napalaki ko to ng ganito. Kasi konti na lang na natira nito nung nakaraan talaga. Tapos napalaki ko siya ng ganyan. So nakaka-happy din naman talaga. At bala ko na siyang i-behead ngayon. Dahil itong soil niya, kagaya din noong soil na pinagtamnan ko kay Angel's Finger. Pangit din yung soil niya. So bala ko din talaga siyang iripat. Pero
sabi ko, wag ko na lang siyang iripat. Ibehead ko na lang siya para mabago yung stem niya. Dahil yung stem niya, oh, may brown dyan sa baba. So, gusto kong dito na magsisimula ako ulit sa kanya. Tapos, baka sakali magbigay ng babies yung nasa bottom part, di ba? Sobrang saya ko, guys, at napalaki ko to ng ganito. Yan. Nawala nga lang yung kanya variegations, pero sana bumalik. Yun. Nag-revert ito siya. Si variegated golden glow. Namang pa-variegate na yung kanyang pinaka-top. So, siguro magbibigay na to ng variegation kapag nagbago na yung soil. So, yan lang muna yung mga compact na rosettes ang pinugot ko. Bala ko pa sana ipugot yan. Si Missing You. Pero, saka na guys. Medyo nangihinayang ako kasi gusto ko kasing ganyan din naman na compact siya na ganyan, na marami silang tingnan. Nag-flower na yung free sa akin ng Succulent de Amore. Ayan siya, oh. Ayan, ang ganda ng bulaklak nito, guys. It's time to pugot na. Ayan, ang ganda. Ito pa, oh. Ayan, magtatanggal na lang din tayo. Habang hindi ko pa nakakalimutan. Echeveria, kapag Echeveria, ganyan yung mga bulaklak. Ayan, ang dami pang chemicals. So ito, huwag na natin hantayin na mamukadkad to kasi nakita naman natin yung bloom ng isa. Kailangan ito na linis. Mukhang tuyo na talaga to, guys. Didilig siguro ako ngayon. Ito din, oh, flower ni Mule. Ay, Mule ba siya? Oo, mule ito, guys. Ayan, mule siya. Ayan, may flower siya. Tanggalin na rin natin. Ayan, iwan natin yung mga dahon na yan. For propagation. Nag-baby yung, ano niya, guys. Oh, flower yan dati. Yan, nabigay na siya ng baby. Kaya, hahayaan ko lang to na wag alisin para magbigay din siya ng baby dyan. Ito pa pala, oh, kay Pudgy. Wow! Ganda. Yan. Meron din dun, oh. Kailangan ding alisan ng flowers. Ikutin ko na lang yan later, tapos alisin ko yung mga bulaklak na yan. Ito din, ayan. Sino nga to? Si Jewel Tone. Gumanda yung kulay niya, guys. Nainitan kasi to ng konti. Ayan. O, diba? Ang ganda ng bulaklak, oh. Lahat na lang maganda. Aalisin na rin natin. Dahil maganda ka, aalisin ka. So, yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan. Yes. Thank you all for watching and see you in the next one. Keep growing. Isa na lang yung natira na var nyo, guys, na maalam yung isang rosette. Pero kahit papano, happy ako kasi lumaki siya. Di gaya nung nakaraan na mukhang giging delikado na siya. Yan, hindi ko alam kung anong ID nito. Ganda.